beloved Boss Mike Cervera. Sa iba't ibang grupo sa People Power Monument sa Quezon City. Yan ay para ipanawagan sa Kamara na bilisan na ang aksyon sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, Oo, nagkita tayo. Hindi mo lang pinansin yung kindat ko. Tuloy. ano na ba yung sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Yes, Ruth, katatapos nga lang nung protesta. Pero ang sigaw ng Akbayan Party List ay anong petsa na, no? Yan yung sigaw ng mga grupo nga na nagtipon dito sa may People Power Monument nga sa Quezon City para kalampagin yung Kamara na aksyonan na yung mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Oo nga naman, bakit kasi ang tagal-tagal? Oo. Benny Ruth, thank you naman. No, di ba? Oy, bakit ang tagal-tagal kasi? Alam nyo mga kababayan, hayaan na natin kung mas marami ang tututol. At least malaman ng taong bayan kung ano yung mga posisyon ng kanilang mga ng mga congressman o senador para malaman din ng taong bayan kung sino ang iboboto ng mga yon. Di po ba? Kung matalo, di matalo. Kung hindi ma-impeach, di hindi ma-impeach. Meron pa naman nakaambang mga kaso. Di ba? Tuloy. Bandang alas 9 nga kaninang umaga, nagtipon-tipon ng nasa 4,000 miyembro ng Akbayan Party List, Magdalo at iba pang sectoral groups dito sa kahabaan ng White Plains Avenue at Ay grabe mga kababayan, inikot-ikot ko yung buong kalye para lang makahanap ng parking. Ang hirap pumarada dahil punong-puno talaga ng tao yan. Mula doon sa sa EDSA, didiretso nyo yun, yung papuntang White Plains at papuntang Green Meadows. Ako, mga kababayan, puno yun hanggang dulo. Tuloy. patungo sa People Power Monument. Sila Kuya, galit na galit, Mga kababayan, galit na galit, yung mga grupong naghain ng una at ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon pang December 2. Hanggang ngayon kasi nasa opisina pa rin ito ni Secretary General at hindi pa rin naipadadala sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez. Ako, mandarambong abusado, impeach Sara, sabi, paano to? Nako, mga kababayan, Sara, sabi, mandarambong ka. Totoo ba yan? Totoo ba yun, mga kababayan? Mandarambong si Sara? Mandarambong si Sara? Press 1 nga, kung totoo. Press 1 kung totoong mandarambong. Tuloy. Ilang mambabatas na nga ang nagsabi na gipit na sa oras, lalo't mag-e-eleksyon na. Pero para sa mga petitioner, hindi ito kwestiyon ng timing, kundi kwestiyon ng political will. Correct, mga kababayan, political will ang tawag dyan. Pila rin sila kay Pangulong Bongbong Marcos na wag nang impluwensyahan ng mga mambabatas. Ay, teka muna, hindi naman ini-influensya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nangingialam yun. Yun opinion lang yun. Di ba? Opinion, hindi pangingialam ang tawag doon. Ano yun, sa totoo lang, mga kababayan, sa nangyaring rally, lalo na doon sa sa EDSA Shrine, mga kababayan, meron kaming pinapaboran doon. Meron tayong pinapaboran doon. At meron din tayong hindi sinasang-ayunan. Di po ba? Pero nire-respeto natin yon bilang nasa malaya tayong bansa, na karapatan nila na magsalita at ipahayag ang kanilang hinaing, nararamdaman at pinaglalaban. Di ba? Karapatan nila yon. Kailangan din nating irespeto yon. Tulad ng pagrespeto natin sa mga DDS na tatatlo nagrarally. Di po ba? Ganun din sa kanila. Kung naibibigay natin sa marami, kahit sa tatatlong DDS na nagrarally, abay karapatan din nating ibigay yon. Di ba? Sila lang naman din, mga kababayan, ang hindi marunong rumispeto. Ngayon, meron na naman silang rito. Naku! Mamaya mag-init yung mga ulo at yung mag-init yung mga Pilipino sa ginagawa ninyo lalo. Naku!
baka lahat ng tao magpuntahan sa EDSA. Tuloy. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng kinatawan ng Akbayan Party List. Ang tanong natin sa Kongreso, anong petsa na dumaan ang Pasko? Anong petsa na? Ano na ngayon? February 1. February 1 na ngayon ang petsa. Ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, Teka, bagong taon, Pasko, Chinese New Year, meron ka nilagpasan. Three Kings. Three Kings pa. Binilagpasan mo eh. Oh, tapos magba-Valentine's Day na. Oh, advance po sa inyo ha. Happy Valentine's po. Oh, kung pwede ko lang ibigay ang puso ko sa inyo, bibigay ko. Di ba? Ganun dapat. Oo, mahal na mahal ko kayo. Tulad ng pagmamahal ng magulang ninyo. Ganun po ha. Oh, mga kababayan ko, inuulit ko. Yung pagmamahal ko po sa inyo kahit kayo sino. Kahit kayo DDS, kahit kayo Pinklawan, Dilawan o ano paman. Mga kababayan, abay mahal na mahal ko po kayo. Tuloy. ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Alam natin, malapit na ang eleksyon, pero sa dulo, huwag nating isipin yung bilang ng boto. Teka muna. Kasi yung iba gusto talaga, mga kababayan gusto talagang siguradong mai-impeach Etong iba rito, syempre sumisigaw, karapatan din nila yan. At syempre, nire-respeto natin yan, mga kababayan, okay lang yan, di ba? No, normal lang yan Karapatan nila yan Bahala na kung ano resulta Pero yung iba kasi, mga kababayan, nag-iisip na maigi. Wag natin sayangin yung oras kung wala rin namang magandang resulta. Kung hindi rin naman may impeach siya. Di ba? Mga kababayan. Ayop ka. Andro, ano yan? Hayaan mo na. Ruth, una nang iginiit ni Secretary General Reginald Velasco na may hinihintay pang ika-4 na impeachment complaint matapos. Sabi ko na nga ba, hindi pa dumarating yung pang-4 sa inyo lang sa akin nang galing yan. Diba? Si Ampi Ampi, sabi rito, Boss! Manawagan ako ng 1K na mapunta sa rally. Akibigay na, kawawa na. Oo nga! Meron bang pinangako sa inyo? Sa mga pinauukulan, eto na, Ampi Alam nyo naman, balanse ko rito Sa mga kinaukulan, na nangako daw ng 1,000, 500, o kung magkano yan, baka naman pakibigay nyo na sa mga nagpunta. O baka naman, Ampi, nagpunta lang kayo sa Robinson. Hindi kayo nakipag-rally. Nakipag-rally ba kayo doon sa EDSA Shrine? O sa may tawag dito? Sa may People Power Monument. Baka kayo sumama. Eto na. Nakakawawa naman daw yung mga sabi rito ni Ampi. Eto, pagbigyan natin, nananawagan Oo, dami pa, walang nabayaran, tigwati. Mga senior, nananawagan, pakibigay na! Bigay nyo na yung pinangako nyo! Lastik na yan, Yung iba doon, nagpupunta, halos di na makalakad, Pero gusto daw ng pagbabago, Di ba? Yan mo ang problema. Alam nyo, eto yan, mga kababayan. Tapatan sa lahat ng mga rally. Talagang hindi maiiwasan yung mga bayaran. Aminin natin yan, magpakatotoo tayo. Kahit anong rally, kahit sino. Ewan ko lang sa Iglesia ni Cristo. Kung nahaluan sila ng mga hindi naman Iglesia ni Cristo, eto yun, mga kababayan, Sa lahat ng rally, kahit sino pa magparally, meron talagang mga hinahakot dyan. Na sana dapat, wag nang ganun, wag nang hakutan. Wag na tayong yung nga lang tatatlumpo hakot pa rin yung iba ron Sa totoo lang, mga kababayan, 30 na nagrarally na DDS sa EDSA. Mga kababayan, yung 90% dun, hakot pa. Kita nyo?
Kaya nga mga kababayan, sana no, matigil na yung ganitong gawain, yung ganitong nakasanayan na yung ibang mga magpapalakas sa mga politiko, magpapakita. Wag na. Oo, kahit lilima lang tayo, basta totoo yung damdamin natin at pinaglalaban. Opo, at least meron man lang sumigaw. Di po ba mga kababayan? Sana no, kahit kaninong kampo, tigil na natin tong ganito. Oh, wag na. Ang pangit eh. Di ba? Babayad tayo ng tao. Babayad tayong ganito. Putik na yun eh, bakit? Hindi pa ba sapat na makita nyo ko? Bayad eh. Di ba? Ang bayad, yun na nga eh. Tapos magrereklamo yung mga tao. Yung mga tao, wala namang alam sa mga pinaglalaban nyo. Opo eh. Sana itigil na natin yan, mga kababayan. Di ba? O, siguro naman lahat sasang-ayon sa akin. Kahit kanino pa man, kahit kanino pa mang grupo, mapa-kampo ni Digong at mapa-kampo ni Pangulo at kung sino pang mapakampong gitna. Di ba? Mga kababayan, sana, mga kababayan, sana matuto na tayo. At kung sa mga kababayan naman natin na tumatanggap ng bayad dyan, baka naman pwede nyo nang tanggihan. Dahil eto marami ritong pumupunta, nandoon yung pagiging makabayan. Walang bayad, kahit na magkano. Tandaan nyo kami pumunta ron na kami mismo ang gumastos sa sarili namin. Kung kayo, mga kababayan, yan, tulad niya, 1,000. Sa tingin nyo, pang 1,000 ko? Putik na yan. 1,000, magbablog na lang ako. Tapos, magpapalipad kayo. O okay na ako ron eh. Diba, nandito lang ako sa studio. Kaya lang ho, yung pagiging makabayan natin, yung makita ng tao na nakikiisa tayo sa panawagan ng marami. Di po ba? Ganun ho yun eh. Eto na, mga kababayan, tuloy na. Nga may mga lumapit sa kanyang ilang mga kongresista at doon nga sa unang 3 impeachment complaint na inihain nga rito sa Kamara, ang common ground for impeachment ay yung betrayal of public trust. Ginigit nila nga ito matapos yung nakita nga maanumalya umanong paggasta nga ni Vice President Sara Duterte sa mga... Oo naman yun eh, kitang-kita naman. Ito yun, mga kababayan, kaya tayo nakikipaglaban. Kitang-kita na natin yung talagang hindi na maitanggi na talagang itong si Sara ay kumulimbat ng salapi. At yung salapi na yon ay hindi galing sa kayamanan nila, kundi kayamanan natin. Yung ang kaban ng bayan, kung tawagin. Diba? Kaban ng bayan na pinag-ambag-ambagan natin dahil sa mga binibili natin, sa mga taxes natin, at kung ano-ano pa. Di po ba? Na source ng gobyerno natin. Kaso mga kababayan nga, yun nga, kailangan panagutin dahil nga rito sa mga nakita at hindi na natin kailangan pang umabot na mapatunayan sa Korte Suprema. Di po ba? Kita na natin eh. Ayan na lahat eh. Siya mismo hindi makapagsalita eh. Di po ba? Hindi makapagsalita si Sara Duterte at hindi niya maidepensahan. Hindi niya madepensahan yung sarili niya. Di ba? Bagkos ang dumidepensa, yung mga aso. Di ba? Yung mga aso. Pwede ba yun? Yung mga nagsasalita rito, mga kababayan, na nagpapatotoo at ang kanilang opinion ay malamang sa malamang na talagang kumulimbat ng kaban. Di ba? Kumulimbat sa kaban ng bayan, si Sara Duterte. Yun. confidential funds ng kanyang opisina. Balik sa Correct. Maria, nakikita ko dyan sa likuran mo, parang tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Pero baka may aasahan pa ba na programa para sa hapon na ito? Alam ko may iba't iba pang mga programa mamaya pang hapon, pero nga, kanina sinabi ko, alas 12 nga, past 12, nang matapos nga yung programa
dito sa may People Power Monument tungkol nga rito sa nagsusulong sa pagpapa-impeach o pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Kanina medyo masikip yung daloy ng trapiko dahil sinarado nga yung isang bahagi ng lane ng White Plains Avenue para nga sa programa. Yan muna ang latest. Hindi kami nakapag-live diyan kahapon kasi nga walang signal, naka-jam. Opo. Kaya, ewan ko ba sa organizer din eh. Paano mapopromote yung dami ng tao kung walang mga vlogger na magbibideo? Ito ba? Kaya ang ginawa namin, mga kababayan, matapos namin magpakita, hello, hi, picture, ganyan, sabay iskapo. Miskapo po kami, pumunta kami ng Krame. Nakipagkita kami kay Torre, kay General Torre, mga kababayan. Oo, napakagwapo pala sa personal niya. Oh, mga kababayan. O tapos, pagkatapos doon, pumunta kami ng EDSA. Sa EDSA Shrine naman, nandoon naman yung gitna. Pumunta kami para suportahan naman yung sumisigaw ng Impeach Sara. Pero yung ibang sumisigaw at may ibang pinaglalaban, hindi namin yon sinusuportahan, ha? Sila yon, mga kababayan. Yung kung ano yung pinagsisigawan nila ron, tulad nila Calyodi, nila Shelo Magno, hindi namin sinusuportahan yon. Ang sinuportahan lang namin doon yung mga sumisigaw, Impeach Sara, mga kababayan. At napakarami nila. Sa totoo lang, ang nagparami doon yung sumisigaw ng Impeach Sara eh. Tapos, nung iba na yung tema, mga kababayan, lumayas na kami. At nagsunuran na rin yung mga tao. Sabi ba naman, narinig ko, tara na, wala na yung mga gwapo. Alis na rin tayo. Kita nyo, mga kababayan? Oh, mas okay pa yung lakad nyo. Oo, ay General Torre, iba talaga. Ha? Talagang tuwan-tuwa yung mga kaibigan natin eh. Ha? Di ba? Oo, gate crusher kami doon, no? Sa Sa rally ng EDSA. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi naman rally ng pro-government at saka BBM yun. Aminin natin. Di po ba? At ulitin ko lang, bilang respeto, sumusuporta tayo sa kanilang pinagsisigawan, pinaglalaban na ma-impeach na si Sara. Yun ang ating pinunta. Liliwanagin ko lang. Kasi maraming mga bumabatikos at nagsasabi na, ba't kayo nandyan? Pahiya kayo, no? Papahiya. Kapahiyaan ba yung magbigay ka ng suporta at rumispeto sa pinaglalaban ng kapwa mo Pilipino? Hindi yun. Ang tawag doon ay, pagrespeto. Di ba? Ang tawag doon ay, kami merong matalas na pangunawa. Hindi tulad ninyo, hindi nyo maunawaan yung pagrespeto sa ginagawa ng iba. Porque against sa inyo, para kayong mga asong ulol na tahol ng tahol. Hindi ganon. Di ba? Hindi ganon. Our beloved Boss Mike